Naranasan nyo na ba mga kaibigan na habang nananakbo ka sa daan ay biglang nag-neutral ang motor mo kahit na naka-engage naman yung gear ng motor mo, naka fourth gear ka? Sa video ito mga kaibigan, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng primary clutch at saka yung clutch lining. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, huwag niyong kalimutan suportahan aking channel. Mag-like, mag-subscribe at pindutin nyo yung notification bell, piliin nyo yung all para lagi kayong updated every time na meron tayong video i-upload sa aking channel. Disclaimer muna tayo mga kaibigan, hindi tayo nagmamagaling dito dahil hindi naman ako magaling mga kaibigan. Kung mayroon kayong kalaman na hindi ko na sabi dito sa video ito, comment nyo lang sa baba mga kaibigan. Dito mga kaibigan, dahil hindi ako nakadala ng engine oil, dahil akala ko nakabili ng bagong engine oil ng may-ari ng motor na ito. Ang ginawa ko mga kaibigan, nilagay ko na sa takip yung engine oil na may sobra sila na engine oil na nag-change oil sa dati. Yan lang ginagamit ko ng lubricate mga kaibigan, kaya kinamay ko na. So mga kaibigan, ikakabit na natin yung primary clutch. So ayan na, in-install ko na mga kaibigan. Isusunod naman natin yung clutch bell. Ayan mga kaibigan, pinas forward ko na. So na-install na, kinabit na natin mga kaibigan. Isusunod naman natin yung spacer. At the same time, bearing na rin yan mga kaibigan. Isusunod naman natin yung plain washer at saka yung nut. Dito sa nut mga kaibigan, kailangan ayusin natin na thread natin ng maayos na kapag higpitan natin, hindi malulustrit yung kanyang thread. So mga kaibigan, susunod naman natin yung clutch housing. Yung clutch housing mga kaibigan, nilagyan ko rin ng engine oil para may lubricate naman kahit konti lang. So ayan mga kaibigan, dito mga kaibigan, chinik ko na. Ayan na, nakakabit naman yung crank. In-observe ko kung anong ikot ng kick starter. So dito mga kaibigan, counterclockwise yung ikot ng idle gear. Dapat pag ikot natin ng counterclockwise yung housing, dapat matigas siya. Ibig sabihin, kaya niya nang paandarin yung ating makina. So yan mga kaibigan, sinunod natin yung spline washer. Yan yung spacer ng ating clutch hub. So ayan mga kaibigan, in-install na natin yung clutch hub. Isusunod naman natin yung lock ng nut mga kaibigan. Yung may tatlong pa, yan siya mga kaibigan. Pero isa na lang yung natira, pero pwede pa yan. Isusunod naman natin mga kaibigan yung nut. Ingatan natin pa rin mga kaibigan na hindi siya malulustrit. So pinas forward ko na. Pagkatapos mga kaibigan, tinanggal ko na yung kick crank starter. Dito mga kaibigan, gumamit ako ng power handle. Humanap ako ng pwesto kung saan yung maganda na hindi basta masira yung clutch hub. Ingatan natin mga kaibigan. So yan lang, ginamit ko ratchet panghigpit dahil wala tayong pang barrel na panghigpit. So malakas na yan mga kaibigan, hindi na yan siya matatanggal yung nut. Tama na yung higpit. So ginamitan na natin yung ng flat screw at saka nilak na natin sa nut para hindi na siya magluluwag.
hindi na siya maluwag yung nut, hindi na siya gagalaw. Isusunod naman natin mga kaibigan yung clutch lining. Yung clutch lining na yan mga kaibigan, indication na yan na kailangan ng palitan. Pero ang mayari mga kaibigan, gusto niyang ibalik muna dahil kulang pa siya sa budget. So choice naman yung mayari, kaya sinunod ko na mga kaibigan. So ayan na, linagyan ko na niya ng engine oil. So kabit na natin mga kaibigan. Ganyan lang ang pagkasusunod. Pagkasunod-sunod mga kaibigan. Sunod naman natin yung clutch plate or tinatawag na friction plate. Ganyan din yung paglagay ng engine oil mga kaibigan. So ayan na mga kaibigan, kinabit na natin. Pagkatapos nito mga kaibigan, yung clutch lining na naman, install na natin. Ilagyan ko na rin yan ng engine oil. Isusunod naman natin yung clutch plate. Pagkatapos niyan mga kaibigan, clutch lining na naman, install natin. Nilagyan ko na rin siya ng engine oil mga kaibigan para madali tayo. Pagkatapos mga kaibigan, yung clutch lining or tinatawag na clutch plate, clutch lining ulit ng mga kaibigan. Yan na yung last na clutch lining. Pagkatapos isusunod naman natin yung clutch rod release, yung tinatawag na nagtutulak ng pressure plate para mag free wheel yung lining mga kaibigan. Yung clutch hub at saka yung housing maghiwalay. So in-install ko na mga kaibigan yung clutch spring, yung apat. Pagkatapos mga kaibigan, nilagyan ko na ng tornilyo. Pass forward na natin mga kaibigan para mas madali. Dito mga kaibigan, walang problema kahit magkabaliktad lang yung apat. Importante maipasok na natin. So ayan mga kaibigan, okay na. Para maigpitan natin mga kaibigan yung apat na tornilyo, maglagay tayo ng pasahan dyan para hindi ikot. Iigpitan na natin para sigurado tayong hindi nabibitaw yung mga tornilyo. So ayan na mga kaibigan, tapos nang hinigpitan natin. Dito sa part na to mga kaibigan, hinigpitan na natin yung sa primary clutch. Pero dito mga kaibigan, sa paghigpit ko dito, inopen ko yung doon sa magneto. Gumamit ako dito mga kaibigan ng power handle at saka ratchet dahil wala akong pang higpit na baril mga kaibigan na panghigpit dito. So yan lang yung paraan na ginawa ko para mahigpitan yung nut ng primary para hindi mabibitaw yung ating primary clutch. So ayan mga kaibigan, okay na yan siya. Tapos na yan mga kaibigan, andyan na yung gasket, nakakabit na, hindi siya napunit mga kaibigan. Hindi ko na yan siya ginalaw dahil andyan naman siya. Dito sa part na to mga kaibigan, sa crankcase, titingnan natin yung kanyang dowel pin. So ayan na, kompleto yung dowel pin. Kakabit na natin mga kaibigan. Dito sa part na to mga kaibigan, madali lang naman install ito. Yung mga tornilyo, malalaman, dapat pantay-pantay natin kung parehas lang yung haba. Yan, ibig sabihin dyan na yun siya, dapat ilagay natin yung matornilyo. Kung may mahaba naman, ilipat na natin. So pass forward na natin mga kaibigan para mas madali tayo. So okay na yan siya mga kaibigan. Dito sa part na to mga kaibigan, isusunod naman natin yung oil strainer. Dapat ganyan pagkabit mga kaibigan. Yung oil strainer nasa taas, yung spring sa gitna, at saka yung drain plug cap. So dyan natin ilagay mga kaibigan. So pupunasan muna natin para malinis tingnan mga kaibigan.
wala ng mga dumi at saka oil na natira. So ganyan dapat mga kaibigan. Ingatan din natin na ma-treat natin ng maayos para hindi ma-loose thread at saka hindi mabiyak yung drain plug cap. Ingatan natin yan mga kaibigan. Dapat tamang higpit lang para hindi mag-crack. Kinabukasan mga kaibigan, bumili kami ng bagong oil filter dahil nakalimutan namin bilhan ng bago ito. So wala akong nagamit na ibang tools dito. Yung open rinse na lang na 8mm yung ginamit ko dito at saka tamang higpit lang. Katapos mga kaibigan, nilagyan na namin ng engine oil. Pagkatapos testing natin mga kaibigan kung gagana na ba yung ating trabaho. So ayan mga kaibigan, naglagay tayo na ng engine oil. Antay-antay lang kayo saglit mga kaibigan, dahil sa part na ito dito mga kaibigan, ituturo ko sa inyo kung anong dahilan nito na nasira yung kanyang primary clutch. So sa part na to mga kaibigan, dito na part, umandar na yan siya mga kaibigan, kaso nawala yung audio, na-delete ko yung audio dito mga kaibigan. So hindi ko na siya mapaparinig sa inyo na umandar yung makina. Pero yan sa mga kaibigan, observe nyo lang na yan o, pumapasok na yung cambio na dyan, tapos umarangkada na. So okay na yan siya mga kaibigan. Dito mga kaibigan, yung dahilan po dito na bumitaw yung nut mga kaibigan, loose thread yung kanyang nut mga kaibigan, kaya bumitaw yung nut dito sa kanyang primary clutch at saka tumama dito sa kanyang crankcase. Buti na lang mga kaibigan, hindi nasira yung kanyang wheel cell, kaya tingin ko okay pa naman, kaya binalik ko na mga kaibigan. So mga kaibigan, yung kanyang primary clutch, ito yung nasira mga kaibigan, yung kanyang spline. Ito yung luma, at saka yung sa kanang banda mga kaibigan, ito yung bago. So yan yung good na primary clutch. So mga kaibigan, hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkikita tayo sa sunod na video na aking gagawin.